sa Mindanao, Vice President Sara Duterte. Umpisahan natin marinig ang mensahe sa ating lahat ngayong gabi ng ating actually dapat na proklama nga itong senador. Ang ating senador, lalong-lalo na sa 2028, Dr. Richard Mata. Magandang gabi po sa lahat. Ako na tuloy pero actually, congratulations po, Doc Adama. Ang ganda po ng inyong composition sa ramdam na palakpakan po namin lahat. Talagang nakakabigay ng pag-asa, nakikita na natin ang future, na talagang united talaga tayo. Actually, kanina, yung video na kanina, kasi binyag mo sinanak ni Senator Atty. Jimmy Bunto. Nagkataon ni Ma'am Dang dahil sa yung araw ng event natin. Talagang pumunta talaga kami dito from Davao City. Pero actually kahit po hindi na wala rin hindi binyag na anak ni Atty. Bunto, andito pa rin po kami. Basta ano sinasabi ni Ma'am Dang, andito po ako talaga. Yes, and it's an honor talaga pag tayo mga green nagsasama-sama dito sa Manila talaga nakakabigay ng pag-asa na mababago yung ating bayan. No? Dahil talaga yung kanta nandun na lahat sa kanila eh. Puro buhaya na nasa talipon natin. Hindi lang buhaya, makakapal pa! Grabe ang kakapal. Hinanakawan tayo sa gitna ng ilang araw. So, napakasakit. Pero ako po'y naniniwala na ang Diyos ay hindi tayo kinakalimutan. Marami pong nangyayari, pero alam natin ang Diyos ang dahilan. Yung blood control, lumakas ang ba? Hindi nahuli ang blood control. Ngayon, hindi nyo man napansin, wala na si Pambil. Kasi Pambil, sa Kongreso, sa parin ng Speaker, marami siyang magagawa niya. Pero hindi natin napansin yung tinanggal. Hindi pa tayo nag-rally na tanggal siya, natanggal na lang. Ibig sabihin, maraming nangyayari, ang Diyos ang may gawa. Kung sa Supreme Court na hinabol pa na unconstitutional yung impeachment, ako po'y naniniwala na talagang may awa ng Diyos. At andito po si Atty. Torion. Ating palakpakan po sa Atty. Torion. Dahil siya po ang nag-file ng petition na yan. At usap din kami ngayon, tinanong ko, ano pong plano? Kasi hindi pa may plano pa rin. So, pagkasal natin pa rin si Atty. Torion. Kaya ito kanina, before I will take this talk, talagang may nagsasabi sa aking puso na lapitan ko talaga si Inday para sa message po niya sa inyo, Doc, at saka kay Ma'am Dang, at para po sa ating lahat. So I hope yung talagang makita mo sa itsura ni Bibi Sara, although hindi ko ma-promise na makahabol sa kanya, pero makita mo yung kanyang from the heart talaga na pagpapasalamat na nandito tayo para sa kanya. So I hope the video is already ready. Pinaka-aabangan ng mensahe mula sa isang pinaka-importanteng tao sa araw na to, lalo na sa event na to, dahil dinedicate natin sa kanya ang awiting Agila ng Pilipinas. Mga kapatid, panoorin natin at pakinggan ang mensahe ng nag-iisang Agila ng Pilipinas mula sa Mindanao, Vice President Sara Duterte. Palakpakan po natin. Salamat sa lahat ng members ng Inday para sa Bayan, IDSB officers, Dr. Ronald Adama. Salamat sa kanta na kinumpos mo para sa akin. Ako ay truly proud na lagi ako nakakatanggap ng mga kanta na sulat ng mga kapwa ko Pilipino. At syempre kay Ma'am Dang Imperial. Maraming salamat sa patuloy ninyo na support. Mabuhay kayong lahat. May God bless. Thank you, Bibi. Thank you. Thank you, Betty. At this moment, we would like to
hear from the composer of Agila ng Pilipinas and the man behind this event. Please join me in welcoming Dr. Ronald L. Adama. Palpakan po natin. Thank you, Ruby, for a job well done. You know, I hate to say this. Ayaw ko sanang natapos itong gabi na ito. Kasi napakaganda po yung aura, yung vibes na lahat. At ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Kahit sa tingin nyo, napakaganda yung kanta. Pero ngayon, mas lalo siya umanda dahil sa presensya ninyo. Pwede bang narapakan natin yung mga sarili? Of course, ating pasalamat sa at sa mga vloggers na alam ko very instrumental kayo kung paano mag-viral itong song na ito. The Filipino people deserve to give if only to protect and promote a person whose leadership I call right, resilient, agile, and development. Alam ko ninyo, wala akong pupunta sa kalye at nagiging kasapi doon sa mga rally. It is because kung mag-force to sign yung nakaupo sa Malacanang, alam na alam ko ang Pilipinas ay nasa mabuting kamay dahil by law of succession, ang papalit sa kanya ay walang iba kundi si Bibi Inday Sara Duterte. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Pero the fight is tough. Hindi basta-basta ang binaharap natin. Narinig ninyo, may panibagong impeachment. Narinig ninyo, wala silang ibang agenda kung hindi pabagsakin si Inday Sara Duterte. Nang sa ganun, bago pa man darating ang 2028, wala na silang problema. Tuloy-tuloy ang korupsyon. Tuloy-tuloy ang sindikato sa gobyerno. Yun ang gusto nila mangyari. Gusto ba natin mangyari yun? Gusto ba natin mangyari? Tuloy-tuloy ang korupsyon. Kaya ito, pakiusap ko sa lahat ng mga leaders ng organization at sa mga membro na nandito ngayon. Pagdating ng araw, kung kinakad na yung article of impeachment sa Senado, kasi sa Kongreso wala na yung pag-asa. Almost 100% impeach nila si Bibi Sara. Alam niyo kung paano paraan, hindi ko na kailangan panggitin. Ang protektahan natin sana yung well-being ng mga senador, mga members of the Senate, mga senador na at least sa tingin ko ay mga makabuluhan naman ang kanilang pag-iisip. Ito yung request ko sa inyo. Pagka dumating doon sa Senado, ang article of impeachment, gusto ba ninyong sumama o mag-rally tayo sa Senado? Shout! We are against impeachment for Bibi Sara. Gusto ba ninyong sumama? Mahila eh. Bigibahin natin ito. Isa ba? Gusto ba niya sumama sa rally against Dapat after 6 months sila atras? Okay, siyempre lalaban tayo. Lalaban tayo. Wala tayong sa totoo lang, kayo, ako, personally, I pin my hope in Inday Sara Duterte because of her qualities of leadership. The Duterte brand of leadership. Nakita na ninyo sa Tatay Digong ang ginawa sa Pilipinas at yun ang ayaw nilang mangyari. Kaya ayaw na sa Pilipinas. So tayo, siyempre hindi tayo papayag.